Unang kaso, Estado ng Ohio versus Michael McKee, 6 na criminal record, 2, 5, 3. May 5 kaso, 4 na pinalalang pagpatay, di kategoryang krimen, at 1 pinalalang pagnanakaw. Isa, bawat bilang ay may kasamang 3 at 6 na taong firearm specification. Salamat, kansilahin. Pakiusap, magpakilala ka. Salamat kagalang-galang Diane Menashi para kay Michael McKee. Salamat po. Tungkol po sa mga paratang, kinikilala po namin ang pagtanggap, waive reading. Mangyaring ipasok ang plea ng not guilty sa lahat ng binanggit na bilang. Michael Maki, ang lalaking inakusahan ng pagpatay sa isang dentista at sa kanyang asawa ay muling humarap sa korte. Sa pagkakataong ito ay sa estado kung saan siya kinasuhan ng kanilang pagpatay. Inanunsyo na kumuha siya ng kilalang abogado na si Diane Menashi na nakausap na natin dati sa Law and Crime. Ano ang alam natin tungkol sa kanya? May pahiwatig ba sa dati niyang mga matagumpay na kaso na makakatulong malaman kung paano niya ipagtatanggol ang lalaking ito? Pag-usapan natin, welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Matagumpay at minamahal na mag-asawa, isang dentista at ang asawa niya ay natagpuang binaril at napatay sa kanilang bahay sa unang liwanag ng bagong taon. Ilang linggo lang, naging tanong na kung sino ang gumawa nito. At doon napunta ang pansin sa dating asawa, ang dating asawa ng babae, isang siruhano mula sa Chicago na si Michael McKee. Nagkaroon ng manhunt, may naaresto at na-extradite at ngayon nakakulong na siya sa Franklin County Jail. Ngayon din ang una niyang pagharap sa Ohio Court. Ipapatugtog namin ang bahagi nito pero ang focus ng sidebar na ito ay iba. Ang kasong ito ay naging pamilyar na sitwasyon para sa amin sa Law and Crime. Bakit? Kumuha siya ng abogado na kilala namin. Pamilyar na ang pangalang Diane Menashi mula sa palabas, isang veteranong 27 taong gulang na humawak ng maraming malalaking kaso. Kasama natin ngayon si Diane Menashi sa sidebar, isang trial attorney sa Ohio. Diane, masaya akong makita ka ulit. Matagal na mula nang huli tayong nag-usap. Sa kasamaang palad, ganito ang nangyari bago natin talakayin ang legal na aspeto. Ano ang unang reaksyon mo nang marinig ito? Dahil galing ito sa estado mo? Kilala namin siya, hindi ako nagsisinungaling. Si Diane Menashi ay sikat na defense attorney na tinatawagan kapag seryoso ang kaso. Lumaban siya sa malalaking kaso ng pagpatay kamakailan. 7 taon na siyang veterano. Nag-file siya ng Notice of Appearance sa kasong ito noong Enero 2. Nagtanggol na siya ng 36 na katao na naharap sa parusang kamatayan. Karamihan ay kilalang kaso sa Franklin County. Isa rin siya sa mga tutol sa parusang kamatayan para bigyan kayo ng ideya kung sino ang tinutukoy natin. Sa totoo lang, lumaki siya sa Seattle. Nag-aral siya sa Purdue University. Nagtapos siya ng law sa Tulane University sa New Orleans. Nagtrabaho sa Death Penalty Unit ng Ohio Public Defender at naging instruktor sa Trial Advocacy Workshop ng Harvard Law School. Fellow siya ng American College of Trial Lawyers at International Academy of Trial Lawyers. Napakagaling niya at sa katunayan nakapagbalita na kami ng mga kaso noon kung saan siya ang kumakatawan sa akusado sa mga matataas na profile na kaso. Naaalala ba natin ang mga kaso ng dating Mount Carmel doktor na si William Husel? Pati si Matthew Moore? At ngayon, siya ang bumubuo ng depensa para kay Michael McKee. Kaya ang tanong, may makukuha ba tayo mula sa mga nakaraang kaso na iyon? Ang mga taktika niya, ang paraan ng paglaban niya, yung magbibigay sa atin ng ideya kung paano ipagtatanggol si Michael McKee. Kaya, habang tinatanong natin, anong laban ang malapit nating masaksihan? Kapag si Diane Menashi ang kasama, hindi lang ito tungkol sa gabing iyon, kundi pati sa pagkwestiyon sa bawat ebidensya at kung paano nag-imbestiga ang mga pulis. Simula pa lang, tandaan, hindi kailangan ng depensa patunayan na hindi ginawa ni Michael McKee ito. Trabaho nila ang magtaas ng pagdududa at sabihing di napatunayan ng prosekusyon ang kanilang tungkulin. Hindi nila kayang tapusin o punan lahat. Ngayon, bago ko talakayin ang nakita natin kina Diane Menashi, Michael McKee, lumabas siya sa korte kanina ngayong araw para sa kanyang arraignment at sa pamamagitan ng kanyang bagong abogado, si Diane Menashi, binasa sa kanya ang formal na mga kaso at siya ay nag-plead ng not guilty. Narito ang nangyari sa mahalagang unang legal na pagtutuos na ito. Unang kaso, Estado ng Ohio versus Michael McKee. It's 6, CR 253. May 5 kaso, 4 na pinalalang pagpatay, 1 pinalalang pagnanakaw at iba pang hindi na kategoryang krimen. May kasamang 3 at 6 na taong firearm specification ng bawat bilang. Salamat, kansilahin. Pakipakilala ang iyong sarili. Salamat kagalang-galang Diane Menashi para kay Michael McKee. Salamat po, kagalang-galang. Kinikilala namin ang mga paratang at isinusuko ang pagbabasa. Paki-enter ng plea na hindi guilty sa lahat ng bilang. Isinusuko namin ang bond ngayon, ngunit pinananatili ang karapatang itaas ito sa susunod.
Napirmahan na ang form ng hindi guilty para sa aking kliyente. Wala na pong iba. Salamat, konsehal. Napirmahan ko na ang plea ng hindi guilty. Pinipirmahan ko na rin ang bond form na nagsasaad na isinuko na ang bond. Meron pa bang iba? Wala na. Salamat, hukom, salamat. Balikan natin si Dayan Menashi, driver ng depensa. Ano ang inaasahan sa estratehiya? Ayusin muna natin ang usapan para makita ang mga detalye na susubukang buwagin ni Menashi sa kasong ito. Michael Maki. Inaakusahan siyang pumasok sa bahay ng kanyang dating asawang si Monique Tepe at ng asawa nito, si Spencer Tepe, noong madaling araw ng Disyembre. Ika-30, ayon sa mga piskal, binaril at pinatay niya ang dalawa. Kaso, 4 na bilang ng malalang pagpatay. Ipapaliwanag natin ito, 2 para sa umano'y pagpatay na may naunang pagpaplano at disenyo, ibig sabihin pinagplanuhan, at 2 para sa umano'y pagpatay habang gumagawa ng pinalalang pagnanakaw. Parang batas ng felony murder ito. Kaya 2 magkaibang teorya para mapanagot siya. Mahalaga ring detalye sa kaso ang paggamit ng silencer o suppressor. Ngayon, para malinaw, kung totoo ang mga paratang, hindi ito basta-bastang karahasan. Sina Michael Maki at Monique Tepe ay may problema. Nagkakilala sila at nagpakasal noong Agosto ng 2015. Maikli lang ang kanilang pagsasama natapos noong Marso 2016. Pagkalipas ng 7 buwan, naghain ng diborsyo si Monique dahil hindi sila magkasundo habang tinatapos ni Maki ang kanyang medical residency sa Virginia. Natapos ang diborsyo nila. Nag-move on si Monique, nagpakasal kay Spencer Tepe at malapit na ang kanilang ika-5 anniversary. Ayon sa lahat ng kwento, hindi naging magulo ang diborsyo at wala ring galit o sama ng loob na siyang lalong nagpapalito at nagpapakilabot sa mga paratang. Pero sa loob ng maraming taon, tila namuhay sila ng magkahiwalay, si Maki ay itinaguyod ang kanyang karera bilang sirujano sa Chicago, habang ang mga Tepe ay binuo ang kanilang kabuhayan sa Columbus. At sa unang tingin, maayos ang kanilang paghihiwalay. Ilang taon na ang nakalipas. Ngunit sinasabi ngayon ng mga taga-usig na ang kasaysayan na yon ang naging motibo para sa isang planado at kalkuladong pag-atake. Dito na tayo bumabalik kay Dayan Menashi. Kung titingnan natin ang kanyang mga nakaraang matataas na profile na depensa, maaaring makita natin kung paano niya haharapin ang kasong ito. Halimbawa, 23. Ipinagtanggol ni Dayan Menashi si Rodney Binata na inakusahan sa pagpatay sa asawang si Heidi Duda sa sasakyan nila. Ang kaso ng prosekusyon ay nakabase lang sa mga palatandaan. Siya lang ang nandoon, siya yung tumawag sa 11. Pero alam mo ba kung ano ang ginawa ni Dayan Menashi? 2 matibay na haligi ang depensa ni Dayan Menashi. Una, may alternatibong teorya sa krimen. Kaya itinuro niya ang isa pang lalaki na may kaugnayan sa biktima at marahas na nakaraan. At pangalawa, walang tigil niyang inakusahan ang mga pulis ng pagkakaroon ng makitid na pananaw na mula pa sa simula ay si Binata lang ang pinuntirya at hindi na nag-imbestiga ng iba pang tao at alam mo pinawalang sala siya ng hurado sa loob lang ng ilang oras. Maaring mahirap gawin yon sa kasong ito. Sa nakita natin mukhang wala ng ibang posibleng suspect. Wala ring mukhang ibang tao na may galit o sama ng loob laban sa mga tepi. At kung idagdag pa ang ipinakita ng prosekusyon, may ebidensya na nakita ang sasakyan ni Maki sa lugar na iyon. Hanggang kabilang bahagi ng Illinois, may armas na posibleng konektado sa mga pagpatay. Wala pa tayong ibang digital na ebidensya. May forensic evidence sila, posibleng meron din, pero ito ang hamon sa alternatibong teorya. Pwede ba ipaglaban? Tunnel vision? Tingnan natin ang kalalabasan. Dito na tayo sa kasong nagpasikat sa kanya sa legal na lupon. Ang depensa kay Dr. William Husal. Kinasuhan siya ng estado ng mga bilang ng pagpatay na inaakusahan siyang sinadya niyang bigyan ng labis na gamot ang mga pasyente sa intensive care unit. Sina Dayan Menashi at depensa ay tumutok sa sanhi at makatwirang pagdududa. Iginiit na ang pagkamatay ng mga pasyente ay dahil sa malulubhang sakit, hindi sa gamot. Tungkol sa pag-alis ng kwento sa intensyon at paglipat nito sa komplikadong kawalang katiyakan sa medikal, ang kaso nila. Pag-usapan natin ngayon si James Allen, ang pasyente. Muli mga estado, ipinapakita ng iyong ulat. Sabihin mo sa akin kung may kailangan kang tingnan. Sa pamamagitan. Sige. Narito na ang pasyente. Pupunta tayo. Alam mo ba? Minsan nangyayari, minsan hindi. Pero hindi ko inuulit ang mga napuntahan ko na. Kaya gusto ko lang pumunta dito. Tungkol sa Do Not Resuscitate Comfort Care na nabanggit mo, sang-ayon ka ba na Do Not Resuscitate ang code status nito? CCA.
Comfort care arrest ay nangangahulugang huwag i-resuscitate comfort care arrest. Tama ba? Oo. Hindi ko ginagamit ang comfort care arrest at comfort care dito lang sa ospital ito ginagamit. Base sa iyong pagsusuri at trabaho sa estado ng Ohio, alam mo ba na sa ospital, ang comfort care arrest ay nangangahulugang comfort care arrest? Oo, nalaman ko. At nalaman mo rin ba sa pamamagitan ng iyong trabaho sa estado ng Ohio na ang comfort care ay nangangahulugang comfort care? Oo, napansin ko lang sa iyong ulat at ang Do Not Resuscitate Comfort Care ay hindi ginagamit sa Vanderbilt. Tama ba? Alam ko sa ulat mo na sinabi mong layunin ng Do Not Resuscitate Comfort Care ang pamahalaan ng sintomas para sa pinakamainam na kalidad ng buhay. Nakikita mo ba kung paano mo ito isinulat? At sinasabi ng mga tagahanga na halos isinusulat mo iyan sa bawat pagsusuri ng pasyente, hindi ba? Oo, Isang bagay na parang paulit-ulit mong sinasabi. tama yan. Isang tabi muna natin kung anong mga code ang ginagamit mo sa Vanderbilt or kung anong mga code ang alam mong ginagamit sa ibang ospital. Mount Carmel West. Kapag nakita mo ang comfort care, ibig sabihin ay comfort care. Tama yan. Gusto ko ring pag-usapan itong pangungusap na ito kung saan sinabi mo yan. Stable si Ginong Allen sa intensive care unit at tinanggap ng katawan niya ang paggamot hanggang sa pagkamatay niya. Kita mo ba yung numerong iyon, 7? Oo, nakita ko. Sige, gaya ng naalala mo siguro mula sa kanyang medical na record, si Ginong Allen ay may 4 na organong tumigil. Tama. Tama yan. Naka-vasopressor siya, di ba? Naka-ventilator din. Oo, At ang conclusion mo tungkol sa 7 ay na siya ay stable. Ang tinutukoy ko, gusto mo bang ipaliwanag ko kung ano ang ibig kong sabihin doon? Sige, oo, hindi lang ang isasagot ko tungkol sa numero 7 na binanggit mo, tama ba? Si Ginong Allen ay nanatiling matatag sa intensive care unit at tinanggap ng kanyang katawan ang mga ginawang gamutan hanggang sa kanyang pagkamatay. Yan ang, oo sige, gusto ko ring pag-usapan ang sinabi mong walang clinical na basehan sa pagtanggal ng brooding tube ni Ginong Allen. Nakikita mo ba ang pangungusap na yan? Sang-ayon ka sa akin. Magkaiba ang indikasyon at pahintulot. Ang indikasyon ay nasa panig ng manggagamot. Ang pahintulot ay nasa matibay na kapangyarihan ng abogado. Kinside. Tama. Isang tabi muna indikasyon kung ang pamilya, susunod na kamag-anak, matibay na kapangyarihan. Nagpa siya si Return na pabilisin ang palliative care ng isang tao. Oo, Iyan ang kailangang mangyari. oo, sang-ayon ako at hindi ako sang-ayon sa pangungusap na nabasa ko ngayon. Medyo mahirap ito dahil di ko alam kung magkakaroon ng pagtatalo sa nangyari kina Tipis. Mukhang malinaw na pinatay sila sa bahay nila, tama ba? Hindi ito debate sa sanhi ng kamatayan kundi sa pag-uugnay ng detalye, tama? Sa kaso ni Maki, pwedeng ilihis ng depensa ni Diane Minashi ang focus. Maari bang iba ang paliwanag ng forensic ebidensya? Dapat din itong isaalang-alang. Oo, sabi ng mga investigador na may ebidensya ng kotse, baka may ebidensya rin ako. Kailangan pa rin kumonsulta sa mga eksperto para malaman kung may ibang DNA sample. Sigurado ba tayong 100% na tugma ang ballistics? Paano mo nasabing kay Maki yung kotse? Pwede namang sa iba rin yon. Narito ang mga paraan para questionin ang digital, technological at forensic na ebidensya ng ballistics. May iba pa bang posibilidad? Ang layunin ay pagdudahin ng hurado ang pinagmulan ng kwento gaya ng nagawa niya rito. Ang hurado na maayos na naitalaga at nanumpa ay nagpasya na ang akusado ay walang sala sa bilang 11 ng sakdal para sa pagpatay at sa anumang mas mababang kaso. Nilagdaan ito ng lahat ng hurado. Abril 20, 2022 May, 12 lagda at pagtatalaga ng 4 person. Sige, ngayon hayaan ninyong ikwento ko ang isa pang kaso. Mateo Moore, malaki ito at sasabihin ko sa inyo na isa itong malungkot na kwento. Tinalakay din namin ito sa Prime Crime, ang isa ko pang palabas, noong Mayo ng 20. Isang babae na nagngangalang Emily Noble ang naiulat na nawawala mula sa kanyang bahay sa Westerville. Isa siyang tagapangalap at mahilig sa kalikasan. Pagkalipas ng 4 na buwan, noong Setyembre, natagpuan ang kanyang mga labi sa masukal na lugar malapit sa bahay nila. Nakaluhod at may USB cord sa leeg. May bote ng tubig doon at si Mateo Moore
ang asawa niya ang nag-ulat ng pagkawala niya. Walang pag-amin, saksi o pisikal na ebidensya gaya ng dugo o DNA na nag-uugnay sa kanya sa lugar. Nabanggit mo si Diane Minashi, tama? Sa ngayon, may mga saksi ba sa kung ano ang inaakusa kay Maki na ginawa niya? Kung tahimik siya mula nang mahuli siya, baka wala talagang pag-amin. Paano naman ang pisikal na ebidensya? Wala pa tayong balita sa forensic na ebidensya. Pero ang kaso ng prosekusyon, kung babalik tayo kay Moore, nakabatay ito sa teorya na siya ang pumatay sa kanya. At pagkatapos ay inayos ang eksena para magmukhang siya mismo ang gumawa nito sa sarili niya. Yun ang sentro ng kaso na kailangang pagdesisyonan ng hurado. Malinaw na iba ang sitwasyon natin dito maliban na lang kung Diane Minashi, wala akong ebidensya, haka-haka lang ito. Maliban na lang kung sasabihin niya na ang eksena ay hindi talaga kung ano ang itsura nito, na marahil ito ay kaso ng pagpatay at pananakit sa sarili. Pero muli, maaaring malayo na iyon. Walang ebidensya na papunta sila ron. Sa kaso ito, naging alternatibo. Pagpatay ba ito o malungkot na alternatibo? Isang babae na dumaan sa matinding trauma. Kabilang ang pagkawala ng kanyang stepson ilang buwan na ang nakalipas. Kaya may dalawang teorya rito. Kaso ito ni Moore na binuo sa forensic interpretation at ipinagtanggol ni Diane Minashi si Matthew Moore. Sige, ang depensa ni Diane Minashi ay nakabatay sa paglikha ng isang kapani-paniwalang alternatibo sa pagpatay na nakatuon sa mga eksperto na nagpatotoo na ang mga sugat ay maaaring tumugma sa posibilidad na si Noble mismo ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At binigyang diin niya ang kasaysayan ni Emily ng trauma, ang kanyang kilalang ugali ng pagpunta sa mismong gubat na iyon. Iginiit niya na muling nagkaroon ng tunnel vision ang mga pulis na mula pa sa simula ay nakatuon lamang sa asawa. Maririnig mo ang estratehiya niya sa pambungad na pahayag. Inaasahan naming ipaliwanag ni Dr. Smock na ayon sa eksena, mga pinsala at opinion niya, ito ay isang staged na pagpapakamatay o ginawang magmukhang pagpapakamatay. Kung titingnan mo ang dulo ng libro at ang larawan ni Binibining Noble, maaring may maisip kang iba. Pero kapag narinig mo ang tungkol sa mga character, nakita ang mga pangyayari at pinsala at narinig lahat ng testimonya. Ang katapusan ay hindi tulad ng inaakala mo sa unang tingin, pero mas komplikado at mas totoo pa kaysa doon. Ngayon, mga ginang at ginoo, inaasahan namin yan. Maririnig nyo rin sa mga testimonya na si Ginong Moore mula pa sa simula ay sinusubukan ng kontrolin ang sitwasyon na patuloy niyang isinasaayos. Ang tagpong ito, bukod sa pisikal na nakita o makikita nyo, ay naganap sa kagubatan. At inaasahan naming maririnig nyo sa testimonya na si Ginoong ang nang biktima ay Very important time frame in this case. That's mula 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Nagpapadala siya ng mga mensahe sa mga kaibigan, sinasabi niyang iinom siya ng sleeping pill at malamang ay matutulog ulit siya. Naniniwala kami na ebidensya ang magpapakita na si Ginoong Moore ang may control mula simula at sinusubukang ayusin ang mga mangyayari sa gubat na iyon. Mahalaga ito lalo na pag narinig ninyo ang testimonya tungkol kay Ginong Moore kung saan ikukumpara ang orihinal niyang pahayag sa pulis tungkol sa oras ng paggising niya, mga 10:00 o 11:00 ng umaga. Hindi iyon tugma sa ilang aktibidad sa kanyang telepono. Ipinapakita nito na gising na siya ng mas maaga pa ron, mga 3:30 ng umaga, at gising pa siya ng mas maaga pa hanggang mga 4:00 ng umaga. Inaasahan namin na pag narinig ninyo ang testimonya may malaking hindi tugma sa oras. Maririnig ninyo ang bahagi niyan ngayon sa mga paunang pahayag at sa forensics ng cellphone. Mga ginang at ginoo, inaasahan naming malalaman ninyo sa testimonya na hindi lang iyon ang lahat. Nagpadala ang akusado ng text message kay Emily ilang sandali bago magtanghali nung bisperas. Noong ika-25, ginamit ang Find My iPhone app para hanapin ang lokasyon ng telepono ng ibang tao. At ginawa niya iyon bandang tanghali noong ika-25. Sa halip na umalis sa kwartong hinihigaan niya, sa halip na maglakad sa loob ng bahay para makita ang kanyang kapitbahay, nandoon si Noble. Inaasahan naming maririnig ninyo sa testimonya na lumipas ang 6 na oras bago si Ginoong sa wakas tumawag siya at sinabing nawawala ang asawa niya.
Maginang at Ginoo, makikita ninyo ang body camera footage mula kay Official Hollis ngayon. Muli si Official Hollis ang tumugon na opisyal sa pinangyarihan. Siya ang unang nakipag-usap kay Mateo Moore at makikita sa body camera footage ang particular na lugar sa likod kung nasaan ang garahe. Pagkalipas ng ilang oras, 2 oras matapos ang ulat, itinuro ni Ginong Moore at sinabi, ang weird nito, ang weird. May kakaiba, di dapat dito ang cordon. At ang inaasahan naming makikita ninyo sa body camera footage ay may mga bagay na inilipat. Habang naroon si Official Hollis mula sa kanyang unang pagdating sa eksena hanggang sa itinuro ng akusado ang bahaging ito. Habang nag-uusap sila, maririnig ninyong sinabi ni Ginong Moore, kakaiba ang bahaging ito. Hindi ko ito hinawakan pero parang hindi ito nararapat dito para sa akin. May gumawa nito. Pero ang inaasahan naming maririnig ninyo ay isa lang itong halimbawa ng akusado na kinokontrol ang eksena, inaayos ang eksena para magmukhang iba ang nangyari kaysa sa totoong nangyari. Ngayon, pagkatapos ng 2 linggo ng testimonya, makakarinig kayo ng ebidensya tungkol sa mga cellphone, pisikal na ebidensya at mga partido na sangkot. At hinihiling naming maging masigasig kayo sa inyong pagsusuri, masigasig sa pagtingin sa takbo ng mga pangyayari, kung paano nag-ugnay-ugnay ang mga bagay, at maging masigasig sa pagrepaso at pagtalakay sa kasong ito. At sa pagtatapos ng 2 linggo, hihilingin naming tingnan ninyo ito kung ano talaga ito at hihilingin namin kayo ay para sa kayo ay nagkasala sa kasong pagpatay. Salamat. Tulad ng ipinakilala ko ang sarili ko kahapon, ako si Diane Menashi para kay Matt Moore at ang aking kasamang abogado, si Alexander Petrello. Nakinig ako sa kanila ng 30 minuto at sinabi nila sa inyo ang kanilang teorya. Si Matt Moore ang pumatay sa kanyang asawa. Pinatay ni Matt Moore ang kanyang asawa pero di alam kung kailan. Pagkatapos, dinala niya ang katawan ng asawa niya sa masukal na lugar na dinaanan mo kahapon at pinalabas na aksidente ang pagkamatay. At pagkatapos, narinig kong sinabi ng estado na ipapakita ng kanilang ebidensya kung paano ito nangyari. Hindi lang siya matalino para malaman ang 2 bagay na yon, kundi nagsikap din siyang kontrolin ang sitwasyon. Pagkatapos ng Mayo 4 at 25, 2,020 mga miyembro ng hurado, makikita sa ebidensya na haka-haka at palagay lang ang teorya ng Estado. Walang ebidensya para dito. At simple lang mga miyembro ng hurado. Walang saysay ang teorya nila. Alam kong nakikinig ka rin sa pambungad ng Estado tulad ko. Sinabi ng hukom na ang pambungad na pahayag namin ay hindi ebidensya kundi paliwanag kung paano ilalahad ang ebidensya. Sa 30 minutong pakikinig ko sa argumento ng Estado, napansin kong hindi nila binanggit ang makatwirang pagdududa. Iyan ang kanilang pasanin, patunayan lampas sa makatwirang pagdududa na napag-usapan natin habang nakasuot ng panlaban. Sila lang ang may pananagutan sa kanilang pasanin. Naibigay na ng hukom ang tagubilin ng batas at uulitin pa niya ito. Na nagsasabing, kung hindi natupad ng estado ang kanilang pasanin, ang tanging nararapat na hatol para sa bawat isa sa 3 bilang sa kasong ito ay hindi nagkasala. Ito ang dahilan ko sa pagbanggit ng makatwirang pagdududa at kung bakit hindi nila ito nabanggit. Ito ay dahil ayon sa mga hukom at nabanggit ko sa voir dire, ang makatwirang pagdududa ay nakabatay sa dahilan at sentido komon. Ngayong umaga, gusto kong ipaliwanag kung bakit hindi makatuwiran na si Mateo Moore o Matt ang pumatay sa asawang si Emilia at ininsenaryo ang kanyang pagpapakamatay. Mga miyembro ng hurado, makikita ninyong walang pisikal na ebidensya at maririnig ninyo ang mga ebidensya. Ipipresenta yun ng estado, inaasahan namin yon. Masusing nagsagawa ng paghahanap ang mga tagapagpatupad ng batas sa lugar ng 6 Abbey Cross, hindi lang ang Westerville Police Department, kundi pati na rin ang Ohio Bureau of Criminal Investigations. Dinala sila roon. Isang unit na ang trabaho ay maghanap ng ebidensyang forensiko. Nandoon din sila, pati ang bahay, ibig sabihin mga hurado, ipapakita ng ebidensya na sinuyod nila ang buong lugar. Pero ipapakita rin na ebidensya
Maingat at malawak nilang ginawa ito. Hinagilap nila ang Ultima? Hinagilap nila ang Subaru. Hinagilap nila ang attic sa pahintulot ni Matt. Sa totoo lang, ginawa ba nila lahat ng paghahanap na ito? Hinahanap nila ang mga kumot. Ang mga sapin ng kama sa silid ni Joey na ayon kay Matt Moore ay ebidensyang doon siya natulog. Mga hurado, walang ebidensya ng pagpepeke. Pinakinggan ko ang pambungad ng estado na ang teorya nila ay pinatay siya ni Matt, dinala sa masukal na lugar at pineke ang kanyang pagkamatay. Kaya habang nakikinig kayo sa ebidensya, hinihiling ko sa hurado na gamitin ang sentido komun. Dahil ipapakita ng ebidensya iyon, natagpuan si Emily sa posisyon kung saan kayo tumayo kahapon. Sa ilalim ng sanga na iyon, natagpuan siya na may katabing bote ng tubig. Nakalugay ang kanyang buhok, alam natin iyon dahil sa paraan ng pagkakabuhol ng kanyang buhok. Nang matagpuan siya, nakalugay ang kanyang buhok. May tali ng buhok sa kanyang pulsuhan, suot niya ang kanyang panglakad na damit, at may tali ng buhok sa kanyang mga pulsuhan. Sinasabi ko lang ito kasi ang huling taong nakakita sa kanya ay nakita siyang umalis maglakad. Nakadamit siya na, kung titignan mong mabuti, tama, ay damit na isinusuot kapag naglalakad ka at hindi mo na nga kailangang tingnan ng mabuti. Dahil ipapakita ng ebidensya na suot niya ang kanyang mga sapatos na pang-tennis, hindi ang sapatos o damit na suot niya noong nakaraang gabi. At ipapakita ng ebidensya, walang tanong kung ano ang suot ni Matt at Emily noong gabi ng ika-4 sa kanyang kaarawan. May mga selfie sila sa bar habang nagdiriwang ng kaarawan. Hulaan mo kung ano ang nangyari. Si Matthew Moore ay pinawalang sala ng hurado sa Delaware County noong Agosto 6, 2022 sa kasong pagpatay kay Emily Nobel. Kapansin-pansin ito dahil sinabi noon ni Greene County Judge Stephen A. Wolves ang hukom sa kaso. Habang hinahanap ang hustisya para kay Emily Nobel, sinabi ng hurado na hindi ito nangangahulugang kawalang hustisya para sa iyo at pinagtibay nila yon. Kaso rin ito na base sa alternatibong teorya. May argumento na naging pabaya ang investigasyon at hindi na secure ng maayos ang lugar. Yan ang tinapay at mantikilya ng mga abogado ng depensa. Kino-question mo ang bawat aspeto ng isang investigasyon. Kung may bahaging di mukhang lubos na mapagkakatiwalaan, iyon ang puwang para sa makatwirang pagdududa. Ano ang aasahan natin sa kaso ni Michael McKee kung ito'y mapupunta sa paglilitis? Hindi ko alam pero parang ito ay paunang sulyap kay Diane Minashi at sa mga nagawa niya noon. Matagumpay ang record niya sa kilalang mga kaso. Yan lang muna ang balita dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Nasa National Broadcasting Company Peacock din kami. Sana mapanood nyo. Sundan ako sa Instagram para sa News Nation Show na Jesse Weber Live. Hanggang sa susunod mga kaibigan.